After it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Kasi February ngayon, ano sa isip niyo ang February? Ayaw na pag-ibig. Pag-ibig, wow! For us Christians, we always refer sa biblical na meaning ng love. Lalo na sa John 3:16. Memorize mo? Memorize mo? John 3:16? Ikaw, memorize mo? Hindi po. Ikaw, memorize mo? John 3:16? Ikaw, sis? Ano bang differentiate sa'yo? Basta personal mo lang understanding. Love sa world, saka love kay God. First John 4. Yeah, first John 4:8, love pa rin yun. Sige, game. First John 4:8, God is love. Ikaw, it's about love, biblical. Meron ka bang verse? Wala. Okay, pass ikaw. Okay, actually, yung first John 4:8, maganda rin yun. It's about love. Yun ang talaga ang totoong karakter ni Jesus, ni God. It's about love. Kaya nga, hindi natin mahuli sa isip natin yung John 3:16. It's about love. For God so loved the world that He gave His... Ayun, ikaw, okay, game. Ayan, naalala na nilang John 3:16. Okay, game. Ari kami, yes. Sige, yung, ang ibig sabihin ng John 3:16 nakasulat doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Taas, no? Taas, mas pure ang love ni Jesus. Kaysa sa baba, sa kalibutan. Yes. In fact, binigyan niya ang kanyang bugtong kakaisang anak, no? That's really the meaning of love. Isa na nga lang, bibigay mo pa, isakripisyo mo pa. Pagkalibutan nun, mawala ra na, mahanaw ra, pero ang love ni mo kang God, dili na mawala. Always na sa imuhang kasing-kasing. So that means yung love ng God, mas maasahan. Yes po. Hindi siya yung pangako tapos napapako. Apo. Tapos yung pangako ni God, meron talagang demonstration, ibibigay, sacrifice ng sarili niya. Yan ang ibigay niya sino yon? Jesus. Si Jesus. Ayan. Napaganda-tagan love ng God, no? But it doesn't mean na nandito tayo sa mundo, hindi na tayo magmahal pa rin tayo. Kasi biblical pa rin yung love one another, mahalin pa rin natin yung mga ibang tao, lalo na yung wala pa kay Kristo. Sige. Ikaw ba, Kristohan? Ilang years ka na ba naging Christian? O born again o whatever? Since birth pareha tayo kasi ang mga magulang ko, mga pastor-pastora. So sa imo karon, 100 karon, ano ang mas malalim ba ang relationship mo kay God? Opo. Gaano kalalim? Mas malalim? Ikaw, ma'am, Kate. Matagal ka na ba ng Kristohanan? NCO. Pero at least meron pa rin na relasyon. Actually, hindi naman talaga religion tayo. Relasyon talaga natin sa Kanya. Ang pinaka-assurance, yung relasyon talaga natin sa Panginoon. Marami dyan. Ay, nakalay pala tayo. Guys, hindi ko alam. Meron pala tayo dito. Ay, ba yun? Recorded na? Recording. Recorded na? Saan ba tayo? Saan ba tayo? Ano wala kayo? About sa love. Hindi naman talaga pumunta si Jesus dito para magtayo ng religion. Gusto niya talagang relasyon, personal relasyon. Getting to know Him more. Amen? Amen. Verse 3, di na ako ma-memorize. Sige lang, Wala ako na-memorize. Ano naman text to? Jeremiah. 33:3? Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, plans to give you hope, plans to prosper you, not to harm you. Opo. Wow, maganda yung verse. Anong pagkakaintindi mo dyan sa 29:11? Murag imong destination, murag isay nagplan sa imuha mga kung unsay maayo sa imuha or ipahatag sa imuha nga moabot sa imong life kinabuhi. So that means you are saying na maayo ang plano sa Diyos, maayo ang intention sa imo.
whether we deserve it or not, basta ang gusto lang ihatid ni God na Maayo. idirekta ka niya sa mayong dalan. mayong dalan. Oo. Sometimes may tayo mga siling Oo, gusto. Oo. Tama yun. Naging ano lang tayo. Ikaw sis, ano bang personal verse mo? Makalimut ko ya. Oo naman na teksto. Oo. Proverbs. Proverbs 3:5-6. Oh. Trust in the Lord. Parang guys, ako naman. Okay lang. Challenge sa atin to, tayo mga Kristohanon. Kaya lang, kasi message kasi yun, love letter kasi ni God yan. No? So dapat tayo, sensitive tayo kasi araw-araw natin yung binabasa. The moment na araw-araw natin binabasa ang kanyang salita, Proverbs 3:5-6, anong keyword na lang. Nakalimutin ko yan. Trust in the Lord With all your heart. with all your heart and lean not on your own understanding. No. Sama niya doon. Ano naman pagkaintindi mo dyan? In your own personal understanding lang. By the way, estudyante kayo? Estudyante ka? Hindi. Hindi na ikaw? Asyan. Okay. Ayun, maganda sa iyo yung itong verse kasi estudyante ka. Dapat lang talaga na, okay, ikaw na, sa'yo na. Sige, anong pagkaintindi mo sa Proverbs 3:5-6? Ano po ka nang dapat dako imong pagsalig sa Ginoo dapat lang nang tanan din basta basta lang dako imong pagsalig sa Ginoo tibok sa imong kasing-kasing. Yes, we do have intellectual natay kagalingon tayo na abilidad pero yung panila di nato ikakumpara ang ka-bright sa Ginoo. Yes. So whatever our decisions, our plans, lalo na estudyante ka. So trust in the Lord. Lord, exam na ako ugma o next week. Yes po. Help me na mapasada ko ay makapasa ako sa among exam. Yes. I will put my trust in you. Siyempre, hindi lang tayo yung salita lang, gawan din natin. With Yes, action po. din. Eventually, I will trust pero ka nagtaon, tapos nabagsak ka mo, solon si God. Yes, po. Mali yung pag-interpretation yun ha. So, yun po, ang encourage you, lalo na estudyante ka pa, college, high school? High school po. High school, yes, oo. Dapat isali ka na sa Ginoo yan po lang kada mo pa ma-provide na niya Amen. nga na siya gamiton nga tao para ma-provide na or kuan sa iyang mga kung nag-school lamang ka dapat magkuan gyud ka pray ra gyud ug paningkamot ra gyud kay nasa Ginoo ang awa. Amen. Amen. Yes. Ikaw te. Ikaw na sila. Sige. Ano na ganito? Ano ka lang viewers ko nito? Sige. Napakaganda. Meron tayong verse. Narinig tayo ngayon. Unang-una yung kay sister, ano yan? Sa Jeremiah 29:11. Remember guys, alam ko may parents tayo. Kung sila nga nagkuhan sila, nagplano sila sa pagkinabuhi, damo na ang Ginoo. Meron siyang mas maganda na pa kaysa yung mga magulang. O meron tayong plano sa kong buhay, why don't you just inquire first, Lord? Ito yung gusto mong mangyari. Okay ba ito sa'yo, Lord? Maganda yung nasa natin dyan para i-guide tayo. Always trust on God lang. Din ka nang dapat dili mawad anong pagkalaom kay narang Ginoo permanently. Amen. Si ate. Nang lang jud nga magsalig sa Ginoo. Nagsasalig sa Ginoo. Importante yun, no? Importante yun. Oo. Hindi magkabala sa paglaong nga nasa permanente nagtanaw. Amen. Amen. So, maganda po ang ating narinig na mensahe sa ating mga sisters. Isa lang na nindag sa nila, trust. The most important thing sa buhay ng tao, yung trust talaga. Maraming salamat sa inyong tatlo, sa inyong pagbibigay ng time, sa inyong courage. Salamat. God bless. Amen. Amen. Guys, ngayong hapon sa inyong tanan. Ngayong sa Bago tayo ko sa ating tanong, introduce yourself, ikaw si? ako si Christine Duleta. Christine Duleta. Ako si Rias Berbanya. Ako si Janine. Janine? My name is Christine Joy Mangke. Sino pa? Laika. Liza. Hi, I'm Regine. Wait,
I'm Regine. Jill. Yes. Wow. Ano pa? Ako to si Roxy Skater. Ano? Hi, it's me again, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, that is good. All that time. Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, God is good all the time. Yeah. Ayun, hanggang dito lang tayo, guys. Kung bago para sa aking channel, please like my channel, follow my channel, Michael Dollar, sa Facebook, pati sa aking YouTube. Subscribe channel and share kung meron ka natutunan sa aking pagpanood mo sa aking video. So once again, it's me, Michael Dollar. God is good all the time. Maraming salamat. Once again, it's Michael Dollar. God bless you all. Tanda po natin lahat na mahal tayo ng Panginoong Isa.